Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Sa mga bagong pasok ho dito sa ating munting programa, dito sa ating YouTube channel, welcome ho kayo kay Chris Ulo Especially ho yung mga nandiyan dyan ho. Sa mga taga-Pasig yung mga nagmamahal, supporter ho Still, sigurado, still Mayor Vico Soto pa rin. Nako, ito usaping lungsod naman ho tayo ng Pasig City. Nako. Alam niyo naman ho dyan sa Pasig, mainit din ho ang usaping politika dyan. Labanan ho din ng pwesto ho ng pagka-mayor. Alam ko kasi ito si Mayor Vico Soto. Pag to nanalo pa, alam ko last term niya na sigurado aangot to. Bago ho mangyari ang eleksyon ho ngayong Mayo 12, alam niyo naman ito si Mayor Vico Soto, sinisirahan ho ng kung sino-sino yan. Ngayon mga kababayan, nagkaalaman. Mayor Vico Soto, pinakain ho yata ng alikabok. Kumbaga sa sinampal ho ng katotohanan. Meron hong news break ngayon. Hindi naman ho natin sinasabing official ho itong boto na ito Wala ho tayong sinasabing ganyan. Pero sa mababanggit ho nating mga numero na kung saan mga bumoboto sa kanila, masasabi ho natin na meron ho rito na kung saan pinakakain na ho. Kasalukuyang may mga pinakakain na ho ng mga alikabok itong si Mayor Vico Soto. Sabi rito sa balita, dito sa nag-post, tinambakan ni Mayor Vico Soto ang kanyang mga kalaban sa mayoral race sa Pasig City. Batay sa pinakahuling partial at unofficial disclaimer unofficial ito. Partial at unofficial election results. Ayon sa Your Voice 2025 election agenda. Ayan ho Basahin natin. Pasig partial unofficial election result as May 12, 2025. Voters turnout, ayan nasa 22% pa lang yata itong bilang na to. Basahin natin. Unahin natin yung pinakadulo. Number 3 muna. Yung number 3, yung nandito, ang pangalan Falma Cory. Or Cory Falma. Ewan ko kung sino to. Ito yung mababanggit natin dito yung number 2, yung pinakakilalang talagang, although kilala, na siya yung talagang kalaban ngayon ni Mayor Vico Soto, although ito ang pinakilala, pero sa totoo, hindi ko rin kilala to. Number 2, so si Diskaya, Sarah Saint Gerald. Ito yung parang napag-uusapan ng mga nakaraang taon na controversial na kung saan parang may expose din yata rito si Mayor Vico Soto ito yung number 2. Diskaya Sarah Saint Gerald. Para ano to? Unofficial ito ang bumoto sa kanya 7,665. Sigaw rin mga zombie. Mga zombie, ano masasabi nyo? Unofficial result ito Diskaya Sarah St. Gerald 7,665. Number 1, banggitin natin. Kasalukuyang mayor ng Pasig City,
Kung sakaling papalarin, mananalo si Mayor Vico Soto, last term niya ito. Soto Vico, unofficial result pa ito ha, 93,305. Ay, grabe. So, ang layo. Although unofficial itong mga result na ito, ang layo. Yung number 3 na Palma Cory, 95. 95 katao pa lang ang bumoboto sa kanya. Yung Diskaya Sara St. Gerald, 7,665. Oh. Yung si kasalukuyang Mayor Vico Soto, 93,305. So, ang layo ng pagitan. Oh. Kumbaga sa although unofficial result ito, pero ganito kalaki ang lamang ni Mayor Vico Soto, parang miracle na lang ang parang kumbaga parang himala na lang yung kahit siguro, ma'am, ano pangalan niya, ma'am? Ma'am Diskaya Sara St. Gerald. Kahit unofficial result pa ito, ma'am. Pwede na kayo matulog. Huwag na kayo masa. Kumbaga sa pwede na agad kayong gumawa ng press conference. Pwede na rin agad kayong sabihin yung tinatanggap ko na po ang aking pagkatalo. Kahit po wala pa pong unofficial result po. Kasi parang himala na po ang ikakapanalo ko. Layo Paano mo hahabulin ng 93,305 tapos 7,665 ka? Oh. Kumbaga sa parang hindi lang alikabukang kinain ito. No, parang basura. Syempre, Soto yan. Di ba? Anak ni Bossing Big. Na pamangkin ni Tito Sen. Di ba? Na kung saan siguradong panalo na rin sa Senado. Nako, na siyempre nakamag-anak din ito. Pinsan din ito ni Ma'am Lala Soto, chairman ng MTRCB. Si Ma'am Lala Soto, chairman ng MTRCB na parang mukhang tatakbo yata sa 2028. Kung sakaling tumakbo yan, sa 2020 si Ma'am Lala Soto, chairman ng MTRCB, sa salukuyan ngayon, matik. Boto natin yan, lahat ng nagmamahal sa mga Soto. Ako ma'am, baka mapanood mo to ha. Kinakampanya agad kita. Alam na ha. Bakit kaya ganito nangyari? Bakit kaya ganito ang nakuwang vote? Although unofficial result ito, Ma'am Diskaya, Sara St. Gerald. Bakit kaya naging ganito? Kasi siguradong talo ka naman. Sa akin, opinion ko lang to. Hindi ko naman sinasabing ano yung sinasabi ko na sure na talo. Para sa akin to, sarili ko lang. Kasi ang layo na nangahabulin mo. Isipin mo 7,000, buti sana kung mga 80, 70 plus, 50, 60, pwede pa. 40. Ang problema, nasa 7,665. Kahit ba unofficial result yun, tapos yung hahabulin mo, 93,305. Sus, di atay ay. Baka mapanood mo itong video ito, ma'am. Baka, sana. Ganun talaga buhay. May nananalo, may natatalo. Diba? Pero sa tingin nyo, bakit, ma'am? Ako, opinion ko lang to, ma'am. Analyze ko lang to, ma'am. Ang pangalan mo, Diskaya Sara. Ma'am, hindi kayo nagbigay ng kamalasan sa'yo si Lucaret? Lucaret. Sorry. Hindi kayo nagbigay ng... sorry. Hindi kayo nagbigay ng kamalasan sa'yo si VP Inday Sara Duterte.
Kasi para sa akin, medyo hindi maganda yung pangalan ngayon na word na Sara. Kumbaga kung halimbawa may isang babae na buntis, mga anak, parang wag mo nang Sara. Hindi kaya nagbigay ng kamalasan sa iyo, Ma'am, si VP Inday Sara Duterte. Kasi ang pangalan mo, Diskaya Sara. Ang daming may hate dyan kay Sara. Baka naman kaya walang masyadong bumoto sa'yo. Binabasa pa lang yung pangalan mo, nabubuisit na. Ay, Diskaya Sara? Ayoko ng Sara Duterte. Ayoko ng Sara. Kasi first name ni Sara Duterte yan, ayoko yan. Ha? Baka kaya ayaw sa'yo, ayaw ka iboto dahil may Sara dyan sa pangalan mo. Maraming may galit dyan, ma. Yan, ha? Ayos ba? Ha? Mayor Vico, ngayon pa lang, binabati na kita. Congratulations. Maraming salamat po, mga kababayan. Kita-kita po tayo sa panibagong vlog. Bye-bye.